Sa kabundukan ng Cordillera, matatagpuan ang Ifugao Rice Terraces. Ang UNESCO World Heritage Site na ito ang nagpapakita ng ugnayan ng kalikasan at ng mga tao. Iniingatan ng mga komunidad sa Ifugao ang mga hagdang palayan o rice terraces o payo. Isa ang mga ito sa pamana na patuloy ring inaalagaan ng Ifugao State University o IFSU. Yung rice terraces ay pinapakita niya yung sinasabi nating enduring and dynamic conservation. Paano yung relasyon ng bundok, forest, village or people, and yung rice terraces. Iyon yung interconnection ng landscape na gustong pahalagahan ng GIAS. Mahalaga siya hindi lang sa Ifugao or hindi lang sa mga local communities natin, mahalaga ito sa buong mundo. Pagdating sa internationalization efforts ng IFSU, nangunguna ang cultural heritage preservation sa kanilang mga programa. The heritage of Ifugao, is particularly the Ifugao Rice Terraces, is a World Heritage Site and a designated site by the Food and Agriculture Organization of the United Nations as a globally important agricultural heritage systems. These designations give us the confidence to really work on our cultural heritage and using it to promote the university, using this designation, our cultural heritage, in our internationalization efforts. Noong 2011, itinatag ng IFSU ang Globally Important Agricultural Heritage System o GIAS Center. One objective of our center is on capacity development for our heritage communities. Second is to document the indigenous knowledge, practices, and systems, specifically on Ifugao rice agricultural production. Third is to IFSU shall contribute in the revitalization of our cultural communities, especially for rice production. Tumutulong ang GIAS Center para maipagpatuloy ng IFSU ang research and development pagdating sa mga produktong galing sa rice terraces. Isa sa mga produktong ito ang Tinawan Rice. Sa Banawi namin nakilala si Louie Baton, isang Ifugao at restaurant owner. Naisip niyang gawing tsaa ang Tinawan Rice. Here kasi na cropping, so it's a very rare type of variety na rice na dito sa atin nag-grow. So it's called Tinawan kasi once a year lang siya na crop. So the reason na mas maganda siya for me is that yung flavor niya, masarap siya, at saka yung aroma talaga is very good. And of course, ang taas ng fiber content. Inilapit ni Louie ang kanyang research sa IFSU at pinalad siyang maging bahagi ng Ifugao sa Toyama Meister Training Program o ISMTP. Ang training program na ito ay collaborative project ng IFSU at ng Japan International Cooperation Agency o JICA. It means that we are trying to have nature-based products na kung saan umiikot yung produkto mula sa local resources. So, mahalaga ang mga to para mapanatili sana yung ating practices, especially on the Ifugao Rice Terraces. Ang mga research projects na kagaya ng Tinawan Rice Tea ay kasama sa Sustainable Development Goals o SDGs na itinalaga ng United Nations. Ang SDGs na ito ay kinikilala rin ng Times Higher Education Impact Rankings. We're doing very well sa rankings, ay tinatawag na THE Impact Rankings. It's the only ranking that measures the performance of universities vis-a-vis the Sustainable Development Goals of 2030. And that is important because it goes beyond our traditional way of measuring performance like research, instruction, and community engagement. Ngayon, importante rin, ano nga ba ang katuturan mo? Paano isang universidad ay nakakatulong upang lahat ng agenda natin, yung global goals natin sa SDG ay may sakatuparan. At ngayong 2025, muling kinilala ng Times Higher Education Impact Rankings ang Ifugao State University. Number 1 ang IFSU sa Cordillera Administrative Region. Pangatlo naman sa buong Pilipinas. At ranked 601 to 800 naman sa buong mundo. Para sa IFSU, ramdam na ang epekto ng Tinawan Rice Tea Project ni Louie. Yung impact niyan is that nakakaroon ng
very small value chain or economic chain na nangyayari. So, she needs the product, she buys from the rice cooperative, the cooperative buys from the farmer. So, yung chain na yun na impact actually, hindi mo siya makikita on first glance, pero kung i-study mo siya, yan yung chain or yan yung cycle. So pag bumili sa farmer ang cooperative, we help the farmers indirectly. Isa yun na impact niya. Malaking aspeto ang impact na ito sa larangan ng higher education sa Pilipinas, lalo na sa internationalization. So tinulak namin yan na maging agenda na masigurado na yung internationalization, hindi lang siya isang opisina, hindi lang siya isang pillar o isang programa, ay dapat nasa lahat ng agenda ng higher education. Sa pagtuturo, di ba? So hindi ka naman mananatiling hanggang dyan lang. Ano na nga ba ang mga global trends? Ano ang mga global innovations? Sa research, hindi pwedeng ikaw lang nagre-research. Kinakailangan magsama, may ka-collaborate ka sa ibang bansa. Because it's about growing and expanding knowledge. Ngayon, tayo naman ang titikim ng Tinawon Roasted Rice Tea na gawa ni Louie. Ano siya, Ayun. Yan, oo. And then, pwede rin kainin siya. Here po yung spoon. Ayan. So, ito siya, no? Ayan. Oh. They sell at 140. Ganun siya. 140. And ito naman, Yes, we sell it at 200. 200. Okay. Agio! Para kay Louie, ang kanyang success ay hindi lang sinusukat sa laki ng kita, kung hindi sa pamanang iiwanan niya sa mga susunod na henerasyon sa Ifugao. With this man lang, may maiwan tayo na o sabihin na the next generation will do or even improve. And then at least we'll be known for that. Sa pagtutulungan ng CHED-IAS at ng Ifugao State University, nabigyan ng bagong pag-asa ang roasted rice tea ni Louie Baton. Mula sa simpleng pangarap, naging simbolo ito ng pagsasanib ng kultura at innovation na nauwi sa tagumpay ng Ifugao Rice Terraces.